Tuluyan na ngang inimpeach ng Kongreso si Vice President Sara Duterte bago mag-break ang kanilang sesyon. Ano ang ibig sabihin nito at ano ang susunod na mangyayari? Mahalagang malaman na may dalawang magkasunod na proseso ang paggulong ng impeachment laban sa mga opisyal. Kinakailangang may maghain ng impeachment complaint sa Kamara. Inihahain yan sa Office of the House Secretary General. Saka ito ipapadala sa House Speaker upang tuluyang umusad sa House Committee on Justice at pagbotohan sa plenaryo. Pero maaari itong laktawan para mapabilis kung noong una pa lang ay may 1/3 o nasa 106 sa kabuuang 316 na miyembro ng mababang kapulungan ang maghahainan ng reklamo o resolution of impeachment. Ito ang nangyari sa kaso ng impeachment complaints kay VP Duterte. Nagkatalo na ng ihain ang pang-apat na reklamo kung saan nilagdaan ng umabot sa 215 kongresista sa pangunguna ni Presidential Son at 1st District Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang resolusyon na nagpapatalsik sa pangalawang pangulo. Dahilan para ma-impeach ng Kamara si VP Duterte. Pero mga kapatid, hindi nito ibig sabihin na tuluyan ng mapapatalsik sa pwesto si Duterte. Katumbas lamang ito ng indictment o finding na may probable cause ang kaso. In short, hindi pa ito ang huling araw para kay VP Duterte dahil may susunod pang proseso. Oras na mabuo na ng Kamara ang Articles of Impeachment, saka ito iaakyat sa Senado para gawin ang paglilitis o impeachment trial. Dito na idedetermina kung matatanggal na ng tuluyan sa pwesto ang isang opisyal. Base sa konstitusyon, ang lahat ng senador ay magsisilbing mga judge habang ang Senate President ang tatayong presiding officer sa kaso ni VP Duterte. Samantala, ang Chief Justice naman ang magiging presiding officer kung Pangulo ang nasasakdal sa impeachment trial. Mayroon ding tatayong mga prosecutors mula sa Kamara na maglalatag ng mga dahilan kung bakit sa tingin nila ay kailangang mapatalsik ang nasasakdal sa pwesto. Para maging matagumpay ang pag-impeach, kinakailangan 2/3 ng Senado ang pabor dito. O sa kaso ni VP Duterte, dahil mayroon lamang tayong 23 senador ngayon, kinakailangan ng minimum na 16 votes. Naipasa na ni House Secretary General Reginald Velasco ang kopya ng Articles of Impeachment kay Senate Secretary Renato Bantug, kaya nasa kamay na ng Senado ang kahihinatnan ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Nag-ugat ito sa umano'y paglustay ng pangalawang pangulo sa confidential funds ng kanyang mga opisina at sa umano'y pagbabanta kay President Bongbong Marcos. Nakatutok ngayon ang buong Pilipinas sa magiging galaw ng Senado. Ano ang palagay mo rito, kapatid? Para sa mga update tungkol sa balitang ito, sundan ang social media pages ng News 5.